Hello po, Teacher Kelly here. Ano nga po ba ang Biblia? Ito nga po ba ay tunay na salita ng Diyos o gawa lamang ng tao o likhang isip lamang ng tao? Marami po sa atin mga kababayan na hindi po talaga naniniwala. Meron naman po hati ang paniniwala. Ilan lang po sa mga bagay na aking nakikita na dahilan kung bakit marami po sa atin ang hindi naniniwala. Una po dito ay ang Bible po ay sinulat between 1200 to 165 BC. Old Testament po yon. Yung New Testament naman po ay sinulat nung 1st and 2nd centuries BC. So, napakatagal na po na panahon at marami na nga rin po naman ang nagsulat, nag-interpret, at nagsalinlahi sa mga iba't ibang wika. At iba't iba rin po ang interpretasyon. So, hindi po natin masisisi ang marami sa atin ay hindi naniniwala. Pangalawa po ay yung mga kwento na nababasa natin sa Biblia ay hindi pinaniniwalaan. Ito ay sinasabi nila na myth lang or alamat o likhang isip lamang ng mga taong sumulat nito. So kaya pinagdidibatihan ang mga ebidensya na kung saan na ang mga istoryang ito kung tunay ba o hindi. Okay, so marami po sa atin na sa maraming naglalabasa ng mga videos online na nagpapahayag ng paniniwala at hindi paniniwala sa Biblia. So, marami din po sa atin ang nahihikayat na o nakukumbinsi na ang mga kwento at istorya sa Bible mula po Genesis hanggang Revelation ay merong skeptical po or mga nagdududa. Okay, so hindi po natin sila mapipilit na maniwala kasi una po, kailangan natin malaman kung saan nga ba nangyari yan, anong event, kailan, sino yung mga taong involved, saan matatagpuan, sino yung mga taong yon. Okay? So, hindi po natin talaga masisisi kung sila ay hindi maniwala. At ang pangatlo pong dahilan na aking nakikita ay ang Biblia daw po ay isa lamang na pananaw ng isang relihiyon, which is Christianity. So, isa lamang daw po itong pananaw ng isang Kristyanismo sa atin. Na kung saan, ipinapakita nito kung ano yung mga pagkakamali ng isang tao at kung ano ang, paniniwala na iniutos ng kanilang Diyos. Okay? So, mostly, sa dami ng ating mga relihiyon, you name it, isa sa mga Kristyanismo, ang may do's and don'ts. Okay, meron mga command ang Diyos na ito ang dapat gawin, bakit hindi ito dapat gawin. So, at kung ikaw ay ibang relihiyon mo sa Kristyanismo, hindi mo talaga paniniwalaan ng Bible. So, ito lang po yung tatlong nakikita ko na mga bagay na kung bakit marami sa ating mga kababayan ang hindi naniniwala sa Bible. Okay, so in my personal opinion po, okay, tunay nga po na marami po ang nagsulat at nag-interpret ng Bible. Kung tayo po ay bukas sa ating mga gustong paniwalaan, nararapat lamang po na atin itong suriing mabuti. Hindi dahil kinlaim ng isang tao na ang Bible ay ganito, ganyan, okay? Paniniwalaan natin. Okay, so dapat din po natin tingnan yung background ng taong yun kung siya ay kapanipaniwala. Okay, so hindi po lahat ng tao ay ganyan. Kaya nga po nasusulat sa Bible, no, particularly sa Deuteronomy at Revelation na may warning, may babala ang Diyos na hindi ka pwedeng magdagdag or magbawas sa kung anuman ang nasusulat sa Biblia. Dahil ito ay may karampatang kaparusahan. Kaya nga po, sa Bible, sinasabi kagad na meron talagang lalabas na mga bulaang propeta, yung mga false prophet. Kasi talagang
merong tao o grupo ng tao na babaguhin ng Biblia. At in the future, tatanggalin ang isang book ng Bible, particularly James. Okay? So, merong mga tao or mga organisasyon na pagdidipatihin talaga kung ang libro na nakasaad, nakakompile sa Bible ay tunay na salita ng Diyos. So, darating po yan. Kaya, ang Biblia, nagbabala na kung babaguhin mo or magdadagdag ka, ay mayroon po yang karampatang parusa na tanging Diyos lamang nakakaalam. So, doon pa lang po, alam na po kagad ng Biblia, nakita na foresee na agad na ito ay mangyayari. Okay? So, doon naman po sa mga events, like sa mga istorya ng Bible mula sa Genesis, sa Ark of Noah, sa Noah's Ark, or sa Revelation, hanggang Revelation po. No, tunay nga po na marami sa ating mga kababayan na limitado lang yung resources. Okay, so wala tayong kakayahan mag-travel papuntang Israel kung saan ang galing yung mga apostol, kung saan naglakad at nag-share ng good news si Jesus. So wala tayong kahit ako wala akong sapat na pera para siyasatin yung mga historical events. Okay? Or puntahan yung mga manuscripts of history ng kings. Okay? Pumunta sa Egypt. Okay? So, yung mga key places na kung saan makikita natin, nakadetalye sa Biblia, yung mga bawat pangyayari. Okay? Like, sa Saudi Arabia. Okay? Yung Mount Sinai doon. Okay? Yung Egypt, yung Israel, Damascus, Syria, and marami pang mga lugar na pwedeng pangyarihan nitong mga nakasaad na pangyayari sa Bible. So, sa akin lang, hindi ko naman sinasabi na kesyo hindi ka nakaka-travel doon, hindi mo na pwedeng paniwalaan. And I'm pretty sure na mag-pray ka lang kay God, and I believe na idadirect ka niya kung yung taong ito ay nagsasabi ng totoo o hindi, o kung ito man ay kasinungalingan, kung ang isang bagay ay isang kasinungalingan o hindi. Okay? So, dapat po magkaroon po tayo ng masusing pag-aaral dyan. Ngayon, kung hindi naman po natin alam o wala tayong kasiguraduhan, is let's just leave it na lang muna. Maybe in the future, makapag-travel tayo and makakuha nating maniwala. Who knows? God will always provide kung talagang gusto mo talagang pumunta doon at gusto mo na meron kang ebidensya, may pruweba ka para paniwalaan ang istorya ng Bible. Wala pong problema doon. So, ang sa akin lang po, nawa is maging bukas po tayo yung bawat pag-iisip natin sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So, yung pinakahuli naman po na sinasabi nila na ang Biblia ay puro laman lamang o kautusan at pananaw ng relihiyon ng Kristyanismo. Marami pong ayaw tanggapin na ang salita na makikita nila sa Bible ay galing kay God. Okay? So, para po malaman natin, siyempre, may mga tao talaga na magdududa. So, para po malaman natin kung totoo pa, hindi, kailangan po natin unawain ano nga ba ang ibig sabihin ng katotohanan? Or what is the truth? Okay? So, meron po tayong tinatawag na relative truth at meron din naman po tayong tinatawag na absolute truth. So, yung relative truth po, ito po yung base sa karanasan ng tao, tiyak na sitwasyon ng tao, culture, kasaysayan, okay? Okay? Ito po ay based din sa opinion ng tao. Okay? So, halimbawa, pagdating sa kultura, sa ating mga Pilipino, kapag tayo ay nagkamay habang kumakain, normal sa atin yung kasi kulturang Pilipino. Pero pagdating sa iba, ito ay itinuturing na
kabastusan or bastos ka kasi hindi ka gumagamit ng kubyertos, ng kutsara, tinidor. Okay? So, yun yung mga relative truth, okay, na applicable lang sa bawat kultura. Okay, so marami pa po yan. Hindi lang po yan nag-iisa. Isa lang po yan sa mga halimbawa. Meron namin din pong personal. Okay, so personal is kung may mga tao na sinasabi natin na ang tsokolate ay ang pinakamasarap na lasa sa atin. Pero mayroon naman sa ibang tao ay hindi rin naman. Okay? So, yun yung kanya-kanyang pananaw natin. Okay? Sa base sa ating, kasi meron tayong consciousness, meron tayong free will, kung paano natin ihahayag yung ating nararamdaman, ating mga saloobin, base sa ang ating preference. Okay? So, hindi nangangahulugan na gusto mo ng tsokolate, gusto ko rin ng tsokolate. Hindi. So, ibig sabihin, may mga tao, ito yung relative truth na sinasabi nila na naniniwala ka dyan kasi naranasan mo. Iba yan sa naging karanasan ko. So, yung ganon. So, yun yung tinatawag nating relative truth. Okay? So, hindi nangangahulugan na totoo. Kung anong bagay na totoo sa akin ay totoo para sa iyo. Okay? So, kung social naman, when it comes to relative truth, kung ano man yung mga bagay na pamantayan natin sa kung ano yung maganda o kakit-akit ay nababago paglipas ng mga panahon sa iba't ibang kultura. Okay? So, ito yung tinatawag natin na relative truth based sa pananaw, sa sitwasyon, sa kultura ng ating lipunan. Samantalang ang absolute truth naman, ito po yung katotohanan na hindi mababago. So, meron tayong tatawag na absolute truth, okay? Ibig sabihin, hindi ito nakadepende sa opinion o pananaw ng tao o ng isang individual. Kultura or panahon, hindi rin siya limitado ng ating kultura o panahon. So, nangangahulugan na ang absolute truth, ito yung objective na karamihan sa mga katotohanan ito ay kahit hindi maniwala ang karamihan sa atin, ang katotohanan na ito ay hindi mababali. Okay? So, ibig sabihin, universal siya. Pangkalahatan. Okay? So, hindi siya nakasalalay lang sa isang particular na sitwasyon or opinion ng isang tao. Alright? So, ibig sabihin ang katotohanan na ito ay pangkalahatan at higit sa lahat ay nagmula sa mapagkakatiwalaang pinagmulan. Okay, so which is, yun yung magiging topic natin. Ako personally, ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Yun po yung gusto kong i-emphasize. No? Paano natin masasabi na yung bawat salita ni God ay absolute truth. Okay, regardless kung anong opinion mo, maniwala ka man o hindi, ito hindi nababali, ito ay pangkalahatan mula sa mundo, nasa sakupan natin, at hindi lang sa mundo, kundi ganun na rin sa space, sa universe, sa buong universe. Okay? So, may mga tao na hindi naniniwala dahil nagbe-base lang sila sa sitwasyon na meron sila. Okay? So, regardless po yun. So, yung absolute truth ay hindi po natin kayang baliin. Okay, let's say for example, ang isa sa mga example nito, let's say this is fact-based, okay? Hindi nababago. Okay, proven siya. Okay, ibig sabihin meron siya, napatunayan na. Okay, proven, hindi nagbabago, napatunayan na siya. Una dyan, let's say for example, gravity. Hindi naman po pwedeng sabihin yan, universal yan. So, hindi mo naman po pwedeng sabihin na naapektuhan ka ng gravity, ako hindi. Okay? Or ako naapektuhan ng gravity, ikaw hindi. Sakop ka ng gravity, siyempre hindi. Wala naman taong lumulutang kasi hindi siya naapektuhan ng gravity. So, it's universal. So, yung salita ng Diyos ay masasabi ko personally, based on my personal experience and pag-aaral, pagsusuri, na ito ay universal. Applicable po sa atin lahat, regardless of ano pong relihiyon meron ka. Another example po is, we have the earth
orbiting the sun. Okay? So, meron po tayong nag-iisang araw at nag-iisang moon. Okay? Isa lang po yung buwan. Wala naman po siguro magsasabi na 2 o 3 ang buwan na umiikot sa mundo. So, ang absolute truth po, ito ay hindi nababari, universal, applicable sa lahat. Hindi po siya limitado ng personal na pananaw ng isang tao, kasarian, kultura, at tiyak na sitwasyon ng isang tao. Okay, applicable po siya sa lahat. Wala pong makakabali nun. Maniwala man ang nakararami o hindi. Yun po ang katotohanan. Okay, so hindi ko po sinasabi na kayo ay maniwala. Kayo po ay aking hinihikayat na magsuri, magtanong. Okay, dahil binigyan po tayo ni God ng free will. Okay, so we have free will, we have our own consciousness to ask questions, and to really study kung ano po, and to really seek the truth. So, yun po yung magiging emphasize po natin. Kung meron po kayong katanungan, ang tanging maibabahagi ko lamang po ay yung aking kaalaman sa pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Who knows, maybe in the future, makapag-travel tayo sa Israel para sa mga taong gustong maghanap. Meron po kasi talagang mga taong naghahanap ng katanungan or kasagutan na may pruweba na ang Bible at si Jesus ay totoo. Okay, so meron po talaga mga taong ganun, but I wanted to pray for you. I wanted to, bless you. So nawa po, tayong lahat ay makasumpong sa katotohanan. Matagpuan po natin ang katotohanan. Huwag po tayo basta-basta maniniwala. Maging mapanuri po at magdasal na tayo ay iadya ng Panginoong Diyos sa kung ano po yung totoo. Okay, so I don't just believe, but I am convinced that the Bible is truly the Word of the Lord. So yun lamang po. Maraming salamat.